Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2431 hanggang Kabanata 2440. Kabanata 2431. Buti na lang, nakuha ko ang espada. Si Nightwind ay humakbang sa harapan ni Miss Mirror at Yumoko. Inilagay niya ang espada sa harapan nito. Wala na ang duke, kaya mukhang natanggal na ni Nightwind ang lalaki. Nasira ba ang espada? Tanong ni Miss Mirror, diretsong nakatingin kay Nightwind. Hindi siya yumuko para hawakan ang espada. Mukhang walang kwentang tanong iyon, pero may mas malalim na kahulugan ang kanyang pagtatanong. Alam ni Nightwind kung ano ang tinatanong nito. Agad siyang sumagot, nang hilahin ko ito, sira na ito. At hindi ko rin mahanap ang anumang piraso ng talem sa paligid. Sinubukan ko ang natitira sa talem, at kahit hindi ko alam kung anong antas ito, kayang-kaya nitong putulin ang mga gumuhong bato na parang mantikilya. Naintindihan ni Hansen. Sinagot ni Nightwind ang tatlong tanong ni Miss Mirror. Hindi siya ang Samaire sa espada, at hindi kamakailan lang nasira ang espada. Bukod pa rito, ang kapangyarihan ng espada ay nasa loob pa rin nito. Tingnan natin kung magagamit natin ito para palawakin ang butas sa puno, utos ni Miss Mirror kay Nightwind, hindi pa rin hinahawakan ang espada. Alam ni Hansen kung bakit ayaw hawakan ni Miss Mirror ang espada, hindi pa rin niya alam kung magtataksil ba sa kanya si Nightwind. Kung mayroon talagang masamang intensyon, ihahayag niya ang kanyang tunay na pagkatao at sasaksakin si Miss Mirror sa sandaling hawakan nito ang espada. Ayaw pang makipaglaban ni Miss Mirror kay Nightwind, kaya ayaw niyang hawakan ang espada. Una, gusto niyang makita kung kayang putulin ni Nightwind ang puno. Kung hindi niya mapalawak ang butas, ang puno ng Requiem Egg ay mananatiling hindi nila maabot. Sa ganoong kaso, wala na silang dahilan para hindi magtiwala sa isa't isa, at magpapatuloy silang makipagtulungan upang maalis ang kanilang Red Eye Affliction. Si Nightwind ang pinakamalakas doon, kaya kakailanganin nila ang tulong niya. Hayaan niyo akong tingnan kung ano ang magagawa ko para palayain ang itlog, sabi ni Nightwind, at pagkatapos ay nilapitan niya ang butas sa puno ng Requiem. Itinaas niya ang espada at humiwa patungo sa butas. Ang maitim na kulay ng talem ay kumalat, at ang maitim na kedena ng sangkap ni Nightwind ay tumama sa butas ng puno. Ang kadiliman ay nabasag at kumalat saan man. Ngunit nang ang talem ng sirang espada ay tumama sa butas, kumagat ito sa puno ng kahoy, na naghihiwa ng isang makitid na hiwa. Gumagana, masayang sabi ni Nightwind. Inalis niya ang sirang espada at pagkatapos ay nagpatuloy sa paghampas sa butas ng puno. Ang mga tipak ng kahoy ay lumipad saan man, at ang butas na kasing laki ng kamao ay lumalaki ng lumalaki. Sina Hansen at Miss Mirror ay nakatayo lamang sa ilalim ng puno, nanunood. Habang ang sirang espada ay kayang putulin ang puno, ang kahoy ng puno mismo ay napakahirap pa rin. Umusad si Nightwind, ngunit ilang sentimetro lamang ang naabot sa bawat hampas. Matapos hampasin ang puno sa loob ng kalahating oras, ang butas ay napalawak sa laki ng takip ng kawali. Siyempre, ang itlog ng Requiem Tree ay hindi pa rin nakikita sa butas. Malapit na tayo. Subukang hilahin ang itlog para makonfirm natin na totoo ito, sabi ni Miss Mirror mula sa ibaba. Inihagis ni Nightwind ang sirang espada sa kanyang likod. Ipinasok niya ang kanyang kamay at kinapa hanggang sa mahawakan niya ng mahigpit ang itlog. Pagkatapos ay hinailan niya ang itlog hanggang sa kaya nitong abutin. Ang dulo lamang ang nakikita dahil masyadong maliit ang butas para mahailan ng buo ang itlog. Mula sa bahaging nakikita, ang itlog ng Requiem Tree ay mukhang transparent. Mukhang amber dahil may kaunting ginto. Maganda ang hitsura nito. Nagbigay ito ng bango na nagpabangon sa mga pandaman ni Hansen na parang ang kanyang katawan ay nililinas ng isang banal na likido. Isa itong itlog ng Requiem Tree. Sabi ni Nightwind na nakangiti. Namangha si Miss Mirror. Hindi pa nakakakita si Hansen ng itlog ng Requiem Tree, kaya hindi niya alam kung ano ang dapat nitong itsura, ngunit ang gintong kristal na iyon ay halatang magandang bagay. Nang makonfirm na nila ang uri ng globo sa loob ng puno, ibinalik ni Nightwind ang itlog sa butas at bumalik sa pagpuputol sa puno ng kahoy gamit ang sirang espada. Ang mga tipak at kaliskis ng kahoy ay lumipad saan man habang ang butas ay patuloy na lumalaki.
Nagtinginan sina Hansen at Miss Mirror. Nakita nila ang kasakiman at kamalayan sa mga mata ng isa't isa. Ang isang napakalaking itlog ng Requiem Tree ay ang pinakabihirang kayamanan. Gusto nilang lahat ito para sa kanilang sarili, ngunit masyadong malakas si Nightwind. At hindi mahulaan ni Hansen at Miss Mirror kung magtataksil ba si Nightwind sa kanila. Bukod sa pagiging Diyos, hawak na niya ngayon ang nakamamatay na sirang espada. Kung magpapasya siyang sumalungat sa kanila, sina Hansen at Miss Mirror ay nasa malaking panganib. Matapos ang isa pang oras na pagpuputol sa puno, ang butas ng puno ay 1 metro ang lapad. Mukhang kaya na nilang hilahin ang itlog ng puno ngayon. Inihagis ni Nightwind ang sirang espada sa kanyang likod. Sumandal siya sa lubhang na palawak na butas, gamit ang kanyang mga kamay upang subukang hilahin ang itlog palabas. Nagbigay si Nightwind ng matatag na presyon, at ang itlog ay nagsimulang dahan-dahan, ngunit matatag na dumulas palabas ng butas. Ang higanting itlog ng Requiem Tree ay kulay ginto na parang amber, at ang maliit na bahagi na nahayag hanggang ngayon ay mukhang makitid na dulo ng itlog ng manok. Lahat silang tatlo ay natigilan habang nakatitig hindi sa itlog mismo, kundi sa kung ano ang nasa ilalim ng transparent na panlabas na bahagi ng itlog. Sa maliit na dulo ng gintong itlog, nakita nila ang isang ulo. Mukhang ulo ito ng isang tao o isa sa mga Extreme King. Ang ulo ay tila pag-aari ng isang 18 taong gulang na babae. Nakapikit ang kanyang mga mata ng mapayapa, at ang kanyang buhok ay tila ginto, ngunit hindi nila masabi kung iyon ay kulay lamang ng itlog ng puno o ang kanyang natural na kulay. Mahaba ang kanyang mga pilik mata. Sa mapayapang postura na iyon, mukhang si Sleeping Beauty siya mula sa kwento. Bakit may nilalang sa loob ng itlog ng Requiem Tree? Tanong ni Nightwind, nakatingin sa itlog ng puno na may pagkalito. Tumingin si Miss Mirror sa itlog ng puno, umiling, at nagsabi, hindi ko alam. Hindi pa ako nakakarinig ng ganoong kalaking itlog ng Requiem Tree. At hindi pa ako nakakarinig na may buhay sa loob ng isa sa mga ito. Sinadyaneik ba ang Requiem Tree? Kaya bang magparami at magparami ng buhay ang Requiem Tree? Hindi siguradong tanong ni Hansen. Siguro aksidenteng pumasok siya sa butas ng puno at namatay, at pagkatapos ay natakpan ang kanyang katawan ng resin. Siguro ganoon ang nangyari sa kanya, bulong ni Nightwind na may pag-iisip sa sarili. Biglang tumigas ang mga mata ni Hansen. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagsabi, may isa pa tayong tao. Nang marinig siya ni Nightwind at Miss Mirror, kumunat ang kanilang mga noo. Ang hula ng 6 na larawan ay nagpakita ng 4 na walang mukha na lalaki. Inisip nila na nagbago na sila ng mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pag-alis sa duke. Nang may baba ang kanilang bilang sa 3, inisip nilang na-trump nila ang Propecia. Ngunit ngayon ay may nilalang na parang tao sa loob ng itlog ng puno, at ibinabalik nito ang kanilang bilang sa 4. Kinabahan silang 3 na nagtinginan. Kinagat ni Nightwind ang kanyang mga ngipin. Gusto niyang itulak pabalik ang itlog ng puno sa butas. Ngunit biglang lumiwanag ang itlog ng puno ng gintong liwanag, at isang alon ng kapangyarihan ang naghagis kay Nightwind palayo sa itlog at sa babaeng nasa loob nito. Lumabas ang itlog mula sa butas na parang bala, pagkatapos ay nahulog sa lupa kung saan ito gamulong ng kaunti. Ngayon na nakikita na nila ang buong anyo ng itlog ng puno, gaya ng hinulan ni Miss Mirror. 2 metro ang taas at 1 metro ang lapad. Para itong higanting itlog na amber. Isang hubad, 15 taong gulang na babae ang nakahiga sa loob ng itlog ng puno. Sa ilalim ng blonde na buhok na nakakalat sa kanyang mga balikat, nakita nila ang isang tato na tumatakip sa kanyang buong likod. Isang 9 life cat, naisip ni Hansen sa sandaling makita niya ang tato. Sumanghap siya, at halos hindi niya mapigilan ang pagsigaw ng mga salita. Kabanata 2432. Nakakatakot ito, naisip ni Hansen sa kanyang puso. Mabilis niyang inulit ang mga katotohanan. Mayroong isang higanting puno ng Requiem sa loob ng Dugod City. Ang puno ay naglalaman ng isang higanting itlog ng Requiem, at may isang babaeng nagyayelo sa loob ng itlog sa ilang kadahilanan. Ang babae ay may tato ng 9 life cat sa kanyang buong likod. Nag-isip si Hansen ng paliwanag, ngunit wala siyang maisip. Ang tanawin ng tato ng 9 life cat sa likod ng isang babae ay pamilyar kay Hansen. Ang tato ng babaeng ito ay kapareho ng kay Zero. Eksakto itong kapareho, at iyon ang dahilan kung bakit labis na nagulat si Hansen. Ang babae ba sa loob ng itlog ay kapatid ni Zero? Pero wala itong katuturan. Ang Dugod City ay bumagsak 1 bilyong taon na ang nakakaraan. Gaano nakatagal nabubuhay si Zero? Mukhang hindi sila magkakamag-anak. Pero bakit pareho ang tato nila sa kanilang mga likod?
Brand ba ito ng parehong organisasyon? Ang simbolo ng Blood Legion ay ang Nine Life Cat, ngunit ang Blood Legion ay hindi pa gaanong katagal, at ang kanilang kasaysayan ay hindi umaabot sa panahon bago ito bumagsak. Ang hayop na matandang pusa, dapat alam niya ang lahat ng sagot na hinahanap ko, sumakit ang ulo ni Hansen sa pag-iisip nito. Gusto niyang makuha ang matandang pusa at itali ito. Gusto niyang pahirapan ang pusa para malaman niya ang lahat ng alam nito. Katsa! Isang tunog ng pagkabasag ang biglang nagmula sa itlog na nag-alis kay Hansen sa kanyang mga iniisip. Isang bitik ang nabuo sa gintong itlog. Buhay pa ba ang babaeng iyon? Namangha na tanong ni Hansen, dahan-dahang umatras ng isang hakbang. Pareho ang reaksyon ni na Miss Mirror, Nightwind, at Hansen. Matapos umatras ng kaunti, tumigil sila. Hindi na sila makatakas ngayon. Hindi pa nila nahanap ang luna sa kanilang mga pulang mata, at siguradong mamamatay sila kung pipiliin nilang umalis. Ngunit si Hansen ay nag-aalala sa ibang bagay. Bagamat mayroon din siyang pulang mata na hindi niya maalis, mas natatakot siya na baka nakakahawa ang kakaibang kapangyarihan. Ayaw niyang ipagsapalaran ang paghawa kay Bauer o Ningyu. Iyon ang dahilan kung bakit siya napunta rito. Gusto niyang maghanap ng paraan upang alisin ang nakakahawang kapangyarihan, at kung ang napabayaang lungsod na ito ay walang maibigay na sagot, plano niyang subukang alisin ang mga pulang mata gamit ang kanyang Super God Spirit Body. Wala sa kontrol ni Hansen ang nangyayari, at hindi niya masasabi kung mapanganib ito o hindi. Gusto niyang tumakas. Ngunit bago pa siya makaikot at tumakbo, nakarinig siya ng isang umuungal na tono na parang tunog ng isang viola. Ang higanting itlog ay nabasag na parang salamin sa paligid ng anyo ng babaeng may blonde na buhok, pagkatapos ay tuluyang nabasag. Nang makita ang mga nagkalat na labi ng itlog, kinagat ni Nightwind ang kanyang mga ngipin at yumuko sa isang depensibo na posisyon. Pagkatapos ay lumabas ang kanyang mga maitim na kedena ng sangkap upang kolektahin ang lahat ng mga piraso ng itlog. Ang itlog ay nabasag at nahulog sa lupa, ngunit ang babae ay nakalutang pa rin sa ere. Ang kanyang katawan ay nakatiklop sa posisyong pangsanggol, at isang nakakaintriga na amoy ang nagmula sa kanya. Amoy niya ang itlog ng Requiem Tree, ngunit mas mabango. Isang sandali ay naisip ni Hansen na halos hindi niya naamoy ang amoy, at sa susunod na sandali ay halos nakaka-overpower na ito. Wala akong pakialam kung sino ka o ano ka, kailangan kitang patayin ngayon. Ang mga maitim na kedena ng sangkap ay umikot at gumalaw sa paligid ng katawan ni Nightwind, at nagpadala siya ng mas maraming kapangyarihan sa kamay na hindi nakahawak sa sirang espada. Matapos magkarga ng kanyang pag-atake sa loob ng ilang segundo, sinaksak niya ang babae. Wala nang pagpipilian si Nightwind. Kung hindi siya susulong dito, ang kapangyarihan ng pulang mata ay magpapakabaliw sa kanya. Ang tanging pagtakas sa kapalaran na ito ay ang makakuha ng higit na kapangyarihan. Ang kanyang espada ng kadiliman ay palm unit sa hangin patungo sa natutulog na babae. Ang katawan ng babae ay mukhang parang mayroong isang invisible na kapangyarihan na nagsisilbing kalasag. Nang ang mga maitim na kedena ng sangkap ni Nightwind ay makalapit ng isang talampakan sa babae, nabasag ang mga ito. Hindi maabot ng kanyang kapangyarihan ang babae. Umagang gaya ng kulog si Nightwind at naghanda na hampasin gamit ang sirang espada. Hindi makapinsala ang kanyang mga maitim na kedena ng sangkap sa babae, kaya ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa sirang espada. Dahil ang sirang espada ay nakapinsala sa Requiem Tree, naniniwala siya na dapat itong makapinsala sa tila misla na balat ng babae. Ang talam ay umihip sa hangin patungo sa kanya, at hindi ito sumabog tulad ng maitim na kedena ng sangkap. Humampis siya pababa, ngunit ang espada ay dahan-dahang gumagalaw. Para bang unti-unting hinihiwa ng espada ang isang invisible na sangkap. Ang espada ay bumaba patungo sa lalamunan ng babae. Ang talam ay hahawak na sa kanyang balat. Habang nangyayari ito, ang mga mata ng babae ay gumalaw sa ilalim ng kanyang mga talukap ng mata. Mukhang madyay gising na siya. Tahimik na gumalaw at kumislap ang kanyang blonde na buhok. Sa pagkagulat ni Nightwind, ang blonde na buhok ng babae ay tumaas at pumulupot sa talim ng sirang espada, na agad na pinigilan ang sandata. Napatitig si Nightwind. Ang sirang espada na kayang putulin ang Requiem Tree ay hindi kayang putulin ang buhok ng babae. Hawak pa rin ang sirang espada sa hawakan nito, ginamit ni Nightwind ang kanyang kedena ng sangkap sa isang pagtatangka na hilahin ang sirang espada mula sa pagkakahawak ng buhok ng babae. Hinailan niya ito ng ilang beses, ngunit hindi ito gumalaw. Sa wakas ay dumilat ang babae. May mga gintong iris siya. Walang ekspresyon siyang tumingin kay Nightwind. O kaya naman, nakatingin lang siya sa unahan at siya lang ang nasa daan. Si Nightwind ay isang napakadesidido na indibidwal.
Nang hindi niya mahayla ang espada mula sa pagkakahawak nito, iniwan niya ang espada at tumakbo. Nagsimulang tumakbo sina Hansen at Miss Mirror nang atakihin ni Nightwind ang babae. Pagdating sa pagtakbo, si Hansen ang pinakamahusay doon. Mas mabilis siyang tumakbo kaysa kay Miss Mirror at inilagay siya nito sa unahan. Hindi naman mabagal si Miss Mirror, ngunit siya ay king class. Hindi na rin siya magiging kasing bilis ni Nightwind. Mabilis na nilampasan siya ni Nightwind. Ginamit ni Hansen ang kanyang junction area na nagpapahintulot sa kanya na makita ang lahat. Hindi nagbagal si Nightwind. Dumaraan siya kay Hansen na parang nagte-teleport. Ngunit gamit ang kanyang pinalawak na paningin, may nakita si Hansen na tumama kay Miss Mirror sa kanyang likod. Natamba siya sa lupa habang may dugo ang umaagos sa kanyang mga labi. At pagkatapos, bigla na lang, ang babaeng may blonde na buhok ay nakatayo sa tabi ni Hansen. Kahit ang junction area ay hindi siya binigyan ng babala na paparating siya. Pucha! Si Nightwind ay gumalaw sa paligid ni Hansen, at nang lumitaw ang babaeng may blonde na buhok, halos mabangga niya ito. Itinaas niya ang kanyang mga braso upang ipagtanggol ang sarili, ngunit huli na. Hawak ng babaeng may blonde na buhok ang sirang espada, at itinurok niya ito sa puso ni Nightwind na parang isang casual na galaw. Tumigil ang oras. Si Miss Mirror ay nasa lupa. Si Hansen ay nakatayo sa tabi ng babaeng may blonde na buhok, at sinaksak ng babaeng may blonde na buhok ang sirang espada sa dibdib ni Nightwind. Katulad lang ito ng ikaapat na larawan. Propheticong drawing nga ba ito? Nagtataka si Hansen. Ang tanging alam niya ay hindi siya makatatakas sa babae. Kahit ang Diyos na si Nightwind ay walang tsansa laban sa kanyang bilis. Nasaksak si Nightwind, at hindi nagbago ang kanyang mukha. Wala rin siyang dugo na umaagos mula sa kanyang dibdib. Ang kanyang katawan ay natunaw lamang sa kadiliman at naging walang anyo. Pagkatapos, pumunta siya sa kalawakan. Hawak pa rin ng babaeng may blonde na buhok ang sirang espada sa posisyong pagtusok. Hindi siya kumurap, at mukhang napakamalamig pa rin. Para bang wala siyang focus. Ngunit ang mga simbolo ng sirang espada ay may mga gintong apoy. Ang sirang espada ay nasusunog na parang araw. Kumikinang ito ng nakakatakot, gintong liwanag. Parg! Si Nightwind ay naging isa na sa kadiliman. Kahit ang sirang espada ay hindi na siya nasaktan, ngunit sumigaw siya nang lumiwanag sa kanya ang liwanag ng araw na parang ginto. Ang kanyang katawan ay kumukupa sa gintong liwanag na parang araw. Isang segundo lang ang kinuha nito para tuluyang sirain ang kanyang lakas buhay. Nakaramdam si Hansen ng panlalamig. Si Nightwind ay isang Diyos na piling tao, at pinatay siya sa loob ng ilang sandali. Kabanata 2433. Malubha ang sugat ni Miss Mirror, at hindi siya agad makakabangon. Patuloy na umaagos ang dugo sa kanyang mga labi, ngunit sa kabutihang palad, ang kanyang lakas buhay ay mukhang matatag pa rin. Sugatan siya, ngunit hindi namamatay. Lumingon si Hansen at tiningnan ang babaeng may blonde na buhok, at napansin niyang lumingon din ito sa kanya. Nagkatitigan sila, isang hakbang lang ang pagitan nila. Ano ba ang nangyayari ngayon? Nagtataka si Hansen. Mabilis ang tibok ng kanyang puso na parang lalabas na sa kanyang dibdib, at isinaalang-alang niyang mag-teleport agad sa mga santuwaryo. Ang babaeng may blonde na buhok na ito ay nakapatay lang ng isang Diyos na piling tao na parang pagyurak ni Hansen sa isang insekto. Ang pagtatangka na makipaglaban sa kanya ay isang pagnanais na mamatay. Ayaw mamatay ni Hansen, kaya hindi siya sumubok na lumaban o gumawa ng anumang galaw na maaaring bigyang kahulugan ng babae bilang pagsalakay. Ngunit nang makita ni Hansen ang mga mata ng babae, nilalabanan niya ang pagnanais na bumalik sa mga santuwaryo. Hindi siya mukhang mamamatay. Siyempre, hindi iyon ang pinakamahalagang dahilan kung bakit nanatili si Hansen dito sa halip na tumakas sa mga santuwaryo. Alam na niya na ang babae ay kayang sumalakay gamit ang kanyang espada ng mas mabilis kaysa sa paggamit ni Hansen ng Blood Pulse Sutra upang magbukas ng portal. Kayang putulin niya ang kanyang ulo bago pa man matapos ang pagtawag ng kapangyarihan. Kaya sa halip na tumakbo o makipaglaban, pareho silang nakatayo roon. Hindi gumalaw si Hansen. Natatakot siya na ang anumang pagkilos niya ay maaaring magdulot ng pag-atake ng babaeng may blonde na buhok. Ngunit ang babaeng may blonde na buhok ay nanatili sa kanyang kinatatayuan, hindi umaatake. Tumingin siya sa direksyon ni Hansen, ngunit ang kanyang mga mata ay parang hindi nakatuon. Mahirap sabihin kung talagang nakatingin siya sa kanya. Nanatiling walang kibo si Hansen habang may malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo. Ang nakakatakot na babae ay kasing tigil ng bato, at nagtititigan na sila sa loob ng 10 minuto.
Kung nasa isang bar o pub sila, ang pagtititigan sa isang magandang babaeng may blonde na buhok sa loob ng mahabang panahon ay magiging isang kasiya siya, nakaka-relax na bagay para kay Hansen. Sa halip nasa isang napabayaang lungsod sila sa isang sinumpaang lupain, at si Hansen ay malayo sa pagiging relaxed. Ang pagtingin sa isang magandang babae ay parang pagtingin sa isang magandang painting, hindi kailangan ni Hansen na hawakan ito para masiyahan sa karanasan. Ngunit ngayon, nahihirapan huminga si Hansen sa ilalim ng presyon. Ang bawat segundo ay parang isang siglo. Maganda nga ang babaeng iyon. Para siyang isang blonde na prinsesa mula sa isang fairy tale, ngunit kahit gaano siya kaakit-akit, ang pag-iisip kung gaano kadali niyang napatay ang isang Diyos na Extreme King ay pumipigil kay Hansen na kumalma. Sino ang nakakaalam kung kailan niya biglang magpapasyang hatiin si Hansen sa dalawa gamit ang isang paghampas ng kanyang espada? Dapat kang gumalaw. Ipakita mo sa akin ang isang senyales. Lumaban ba tayo o maghahanap ng kapayapaan? Nagpipilit na naisip ni Hansen. Umaagos na ang pawis sa kanyang mukha. Naisip niya ang 1,000,000 ideya, ngunit ang babae ay nakatingin pa rin sa kanya. Malabo ang kanyang mga mata na parang malubha siyang nahihilo. Kinagat ni Hansen ang kanyang mga ngipin. Unti-unti niyang inilipat ang kanyang paa na gustong lumayo sa kanya na nagtataka kung maaari siyang dahan-daang maglakad palayo nang hindi siya ginugulo. Ngunit nakagawa pa lamang siya ng kalahating hakbang nang gumawa ng isang buong hakbang ang babaeng may blonde na buhok patungo kay Hansen. Halos mabangga niya ito. Agad na tumigil si Hansen na nagdulot din ng pagtigil ng babae. Mas malapit na sila ngayon. Halos maramdaman ni Hansen ang hininga ng babae at naamoy niya ulit ang pabango nito. Hindi gumalaw si Hansen at ang babae ay hindi rin. Nagpatuloy silang dalawa sa pagtititigan. Oh, Diyos ko! Ano ang nangyayari dito? Ang babaeng ito ba ay isang prinsesa talaga? Iniisip ba niya na gwapo ako kaya ayaw niya akong patayin? Gusto niya ba akong pakasalan? Sabihin mo lang sa akin kung gusto mo akong pakasalan. Huwag ka lang dyan nakatayo na walang ginagawa. Nakakatakot, naisip ni Hansen. Kung gusto siya ng babaeng ito, dapat niyang ipakita ang kanyang tapang at sabihin sa kanya. Kung siya ay in love sa kanya, okay lang iyon, mas mabuti pa iyon kaysa sa pagpatay sa kanya. Kung walang mangyayari sa lalong madaling panahon, ang tensyon ay magdudulot ng pagsabog kay Hansen. Malinaw na hindi napansin ng babae kung gaano siya kitigas at hindi komportable. Malabo pa rin ang kanyang mga mata. Nang humakbang siya pasulong habang umaatres siya, marahil ay isang hindi sinasadyang reaksyon iyon. Hindi alam ni Hansen kung ano ang gagawin ng babae kapag nagising na siya. Kung sinaktan niya si Miss Mirror at pinatay si Nightwind nang hindi pa man ganap na gising, dapat ay nakakatakot siya. Pagkatapos ay naalala ni Hansen ang isang bagay na nagparamdam na mas malamang na hindi magtatapos ng maayos ang lahat para sa kanya. Ang unang 4 na larawan sa screen ay natupad na. Nang maalala ni Hansen ang eksena mula sa ika-5 larawan, mas bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa ika-5 larawan, ang isang walang mukha na lalaki ay nakahiga sa lupa, at 2 iba pang walang mukha na lalaki ay tila nag-aaway. Ang isa ay nakahawak sa leeg ng isa. Nahulaan ni Hansen na ang walang mukha na lalaki sa lupa ay kumakatawan kay Miss Mirror, na nangangahulugang ang mga nag-aaway na walang mukha na lalaki ay ang babae at siya. Kung lalaban siya sa isang taong may kapangyarihan niya, walang paraan na mananalo siya. Iniisip si Miss Mirror, sumulyap si Hansen sa kanya. Mas maayos ang kanyang kalagayan, at mabilis na gumagaling ang kanyang mga sugat. Ngunit nakahiga siya sa lupa, hindi sumusubok na bumangon o tumakas. Bakit hindi siya tumatakbo? Naisip ni Hansen sa sarili. Pagkatapos, naintindihan niya. Dapat ay naalala rin niya ang ika-5 larawan. Kung ang ika-5 larawan ay natupad, maaaring siya ang pinakamaligtas sa pamamagitan ng pananatili sa lupa. Kung bumangon siya para tumakbo, marahil siya ang makikipaglaban. Napakasama, naisip ni Hansen. Ang babae ay hindi pa rin gumagalaw, ngunit tila nagsisimulang lumiwanag ang kanyang mga mata. Unti-unti siyang nagsisimulang magising. Patuloy na iniisip ni Hansen kung ang mga larawang iyon ay totoo, kung gayon 2 walang mukha na lalaki lamang ang mag-e-exist sa ika-6 na larawan. Ang isa ay nasa sahig, at ang isa ay luluhod sa panalangin sa harap ng estatwa na may 1,000 kamay at 1,000 mata. Hindi ko alam kung ang nasa sahig ay patay o buhay. Kung sila ay buhay, kung gayon alinman kay Miss Mirror o sa akin ang mabubuhay. Isa lang sa atin ang mabubuhay, ngunit hindi na mahalaga, si Miss Mirror ang mamamatay. Ako ang makakalabas. Kumpiyansa si Hansen dito. Sobrang kumpiyansa siya dahil mayroon siyang super god spirit body.
Hindi niya kayang talunin ang babae, ngunit magagamit niya ang maikling panahon ng pagiging hindi matatalo upang bumalik sa santuwaryo. Patuloy na nag-iisip si Hansen, at si Miss Mirror ay nanatili sa lupa, naghihintay ng isang pagkakataon. Samantala, ang babae ay nakatingin kay Hansen. Wala sa kanila ang gumagalaw. Para bang tumigil ang oras, at tahimik ang lahat. Ang buhay at kamalayan ay umaagos pabalik sa mga mata ng babae. Ang kanyang mga mata lamang ang tila nagbabago, ngunit sa paanuman, nagparamdam ito ng pagkakaiba sa kanyang buong katawan. Kumurap ang babae, at tumalon ang puso ni Hansen bilang tugon. Sa babaeng ito nagising na ngayon, Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang maaaring gawin niya. Matapos kumurap ang babae, tila bumalik na siya sa kanyang sarili. Nakita niya si Hansen, kaya gumalaw siya. Tumalon siya sa kanya at hinawakan siya sa leeg. Kabanata 2434. Naramdaman ni Hansen ang isang napakamalakas na bagay na papalapit sa kanya. Kusang loob na sumandal ang kanyang katawan, sinusubukang lumayo rito. Tumalon ang babaeng may blonde na buhok sa ibabaw niya. Hindi gumalaw si Miss Mirror habang tumatalon ang babae at pumulupot ang mga braso nito sa leeg ni Hansen, ang bigat nito ay tumama sa kanyang dibdib at ibinagsak siya sa lupa. Nag-ulo silang dalawa, gaya ng ipinakita ng ikalimang larawan sa screen. Inihanda ni Hansen ang kanyang sarili para sa hindi maiiwasang labanan, at habang sila ay nahuhulog, ang mga mata ni Hansen ay nagsimulang pumuti habang tinatawag niya ang kanyang Super God Spirit Body. Kuya, inaantay nakita ni Warner na bumalik. Ang babaeng may blonde na buhok ay nakasakay kay Hansen ng husto, at may magandang ngiti na siya ngayon. Hawak niya ang mukha nito, ibinaba ang kanyang ulo, at hinalikan si Hansen sa noo. Natigilan si Hansen. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit ang kumikinang na puti sa kanyang mga mata ay nagsimulang mawala. Sinusubukan pa rin ni Hansen na tawagin ang kanyang Super God Spirit Body, ngunit nawala ito matapos siyang halikan ng babae. May iba pang nawala, ang gintong liwanag ng babaeng may blonde na buhok ay mabilis na nawala. Ang blonde na buhok na kumikinang na parang araw ay parang apoy na napatay na. Dumilim ito hanggang sa mayroon siyang buong ulo ng itim na buhok. Kahit ang kanyang mga gintong mata ay kasing itim na ng tinta. Sa wakas ay makakasama ko na ulit si Kuya. Itinayo ni Warner ang sarili, nakaupo sa dibdib ni Hansen. Tiningnan niya si Hansen gamit ang kanyang magandang ngiti. Ang matamis at masayang ngiting iyon ay nagpa-freeze kay Hansen. Sa sandaling iyon, mukhang napaka-inosente niya. Sa susunod na segundo, ang kanyang mga talukap ng mata ay pumikit. Mukhang malambot siya habang bumagsak sa dibdib ni Hansen, at pagkaraan ng ilang segundo, nawalan siya ng malay. Hoy! Hoy! Ginang, mali po kayo. Hindi ako ang kuya niyo. Inilipat ni Hansen ang babaeng tumutukoy sa sarili bilang Warner, inilagay ang kanyang mga braso sa ilalim nito habang umaakyat siya pabalik sa kanyang mga paa. Ang kanyang balat ay mukhang makinis, at napakalambot nito. Hindi na nararamdaman ni Hansen ang kanyang nakakatakot na presensya at kapangyarihan. Ang kanyang lakas buhay ay bumaba sa isang maliit na bahagi ng dati nitong lakas. Ngayon ay mahina siya na parang isang karaniwang tao sa sansinukob na ito, o marahil ay mas mahina pa. Kung hindi nakita ni Hansen ang kanyang pagbabago gamit ang kanyang sariling mga mata, hindi niya kailanman maisip na ang babaeng ito na may itim na buhok ay ang babaeng may blonde na buhok na nakapatay kay Nightwind gamit ang isang hampas lamang. Nalaman ni Hansen na ang tato ng 9 life cat sa kanyang likod ay wala na. Ang balat ng kanyang likod ay makinis at maputi na parang hindi pa ito nagkaroon ng tato. Ano ang nangyayari? Kumunat ang noo ni Hansen. Nang ice kanya ang babae, kinumpirma niya na nawalan ito ng malay, ngunit buhay pa rin ito. Napakababa ng kanyang lakas buhay kaya nakakaalala ito. Mahirap isipin kung paano niya nagawang ilabas ang nakakatakot na kapangyarihan na ginamit niya kanina. Ginang, gising. Idinikit ni Hansen ang kanyang daliri sa labi nito para makita kung talagang nasa koma ito o nagpapanggap lamang. Ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang daliri, nagulat. Hindi nagising ang babaeng si Warner, at ang kanyang kulay rosas na balat ay dumudugo kung saan dinaikit ni Hansen ang kanyang daliri, na parang marupok at manipis na papel ang kanyang balat. Hindi pa man nagagamit ni Hansen ang lakas. Gamit ang lakas na ipinakita nito kanina, dapat walang paraan para makapag-iwan si Hansen ng marka sa kanyang katawan, kahit na gamitin niya ang kanyang buong lakas. Ngunit bahagya lamang niyang dinampi ang kanyang mga labi, at ngayon ay nasira at dumudugo na ang balat. Hindi na siya tulad ng dati nang magising siya. Ano ito? Ano ang nangyayari sa kanya? Kakaibang tiningnan ni Hansen ang babae. Sa wakas ay bumangon si Miss Mirror. Kinuha niya ang sirang espada at sinubukang saksakin si Lady Warner.
Hinigpitin ni Hansen ang kanyang mga braso sa paligid ng babae at umiwas. Tiningnan siya ni Miss Mirror ng masama. Ano ang ginagawa mo? Ngayon ang pinakamagandang panahon para patayin siya. Kung magising siya at maging blonde na babae ulit, hindi na natin siya mapapatay. Pagkatapos ay tayo ang mamamatay. Kumunat ang noo ni Hansen at tiningnan ang babae. Naisip na rin niyang gawin ito. Alam niyang tama si Miss Mirror. Ang katawan ng babae ay parang katawan ng isang karaniwang tao ngayon. Maaaring patayin siya ng isang random na pag-atake. Ito talaga ang kanilang pinakamagandang pagkakataon. Kung magising siya at gamitin ang kanyang blonde na anyo, hindi na siya mahahawakan ni Hansen at Miss Mirror. Maaari silang nasa malaking panganib. Sa ika-6 na larawan, dalawang walang mukha na tao lamang. Ibig sabihin, ang isa ay wala na. Kung hindi nila papatayin ang babaeng may blonde na buhok ngayon, nangangahulugan iyon na ang isa sa kanila ay mamamatay. Ang mangyayari sa susunod ay maaaring isang alitan ni Hansen at Miss Mirror. Dahil sa lahat ng mga bagay na ito, ang pagpatay sa babae ay mukhang ang pinakamagandang pagpipilian. Tiyak na malulutas nito ang marami sa kanilang kasalukuyang problema, at maaari nitong mapataas ang kanilang tsansa para mabuhay. Ngunit nag-aalinlangan pa rin si Hansen. Ang sinabi ni Warner kay Hansen bago siya mawala ng malay ay nagpaisip sa kanya. Hindi niya iniisip na siya talaga ang kuya ni Warner, ngunit ang pagpatay sa isang babaeng hindi kasalukuyang pag-alit at hindi kayang lumaban ay isang bagay na hindi kayang gawin ni Hansen. At may isang bagay na talagang nakakainis sa kanya. Ang kanyang Super God Spirit Body ay dapat na hindi matatalo, ngunit ang kapangyarihan ng babae ay nakapag-cancel sa pag-activate nito. Lubos siyang nalilito sa nangyari doon. Ang kanyang Super God Spirit Power ay hindi nawasak, itinulak lamang pabalik. Maaaring i-activate ulit ni Hansen ang Super God Spirit Body, ngunit may ginawa ang babae na hindi pa niya naranasan noon. Lubos siyang nag-aalala sa maaaring kahulugan nito. Alam ni Miss Mirror ang iniisip ni Hansen. Itinaas niya ang espada at itinuro ito sa babae sa mga bisig ni Hansen na sinasabi, huwag kang lokohin ang sinabi niya. Alam niya siguro na hindi siya magtatagal, at iyon ang dahilan kung bakit niya sinabi iyon. Gusto niyang bigyan ka ng dahilan para panatilihin siyang buhay. Hindi mo ba alam na hindi siya ang tunay mong kapatid? Hindi siya ang kapatid ko, pero hindi ko kaya. Hinubad ni Hansen ang kanyang jacket at tinakpan ang katawan ng babae. Maaaring pinatay siya ng babae, ngunit hindi niya ginawa. Alam ni Hansen na ang mga bagay ay hindi tulad ng sinasabi ni Miss Mirror. Kung hindi mo kaya, gagawin ko. Angal ni Miss Mirror. Pasensya na, pero may gusto akong itanong sa kanya. Magdesisyon na tayo kapag nagising na siya, sabi ni Hansen habang hawak ang babae. Ikaw ay isang ginoo, ngunit tila nakalimutan mo kung ano ang ipinapakita ng ika-6 na larawan, madilim na tumawa si Miss Mirror. Hindi ko nakalimutan. Pero hindi mo talaga sa tingin na kaya nitong hulaan ang ating kinabukasan, di ba? Kalmadong tanong ni Hansen. Hindi ko alam kung kaya nitong hulaan ang ating kinabukasan, ngunit ang lahat ng hinulan ng mga naunang larawan ay natupad. Dapat tayong maging maingat, sabi ni Miss Mirror. Alam ni Hansen na tama si Miss Mirror. Bumantong hininga siya at nagsabi, umalis ka na lang. Bahala na ako rito. Magpapatuloy akong mag-explore. Kahit na tama ang prophetikong larawan, hindi nito sinasabi na ang sinumang wala sa larawan ay mamamatay. Nagpalitan na tayo ng isipan. Alam mo kung ano ang ugali ko. Hindi gumalaw si Miss Mirror. Itinaas niya ang espada at itinuro ito sa babae sa mga bisig ni Hansen. Kilala ni Hansen ang ugali ni Miss Mirror. Siya ay ambisyoso, at ang ambisyon na iyon ang nag-udyok sa kanya na kontrolin ang bawat sitwasyon. Hindi niya hahayaang diktahan ng iba kung ano ang takbo ng kanyang kinabukasan. Kung hindi, hindi siya pupunta sa mga batuhan. Kailangan niya lang ipadala si Hansen, Nightwind, o kahit si Red Cloud. Ginang, hindi mo ba nakikita na diretso tayong pumapasok sa propesyang iyon? Tiningnan ni Hansen si Miss Mirror. Hindi naman siya naniwala sa propesya. Kabanata 2435. Noong mga oras na lumabas ang babae mula sa itlog, ang batong tao sa kampo ay natunaw na parang yelo. Ngunit sa halip na tubig, isang sangkap na mukhang dugo ang lumabas mula sa natutunaw na bato. Nasaksihan ng dalawang guinea pig sa loob ng bodega ang pangyayaring ito, at umatras sila mula sa bato na nanlalaki ang mga mata. Sumigaw sila at tumalikod para tumakbo, ngunit nang bumuka ang kanilang mga bibig, huminto sila sa gitna ng pagtakbo. Pumula ang kanilang mga mata, at isang nakakatakot na presensya ang lumabas sa kanila. Mas maraming pulang dugo ang umagos mula sa bato.
Nagsimulang tumaas ito mula sa lupa na parang singaw na kumakalat upang punuin ang hangin sa paligid. Lahat ng miyembro ng Spring Rain at ang mga manggagawang malapit ay napasailalim sa impluwensya ng hindi nakikitang kapangyarihang iyon. Lahat sila ay umangat ng antas, ang kanilang kapangyarihan ay mabilis na tumaas na halos parang nandadaya sila. Tumaas sila ng isang antas, at lumakas ang kanilang mga jin. Lahat ng mga hari sa malapit ay naging kalahating Diyos, at ang mga kalahating Diyos ay talagang bumaba upang maging mga hamak na duke. Ang mga nilalang na naapektuhan na ng bato ay hindi na nagbago, ngunit maliban sa iilang mga na-alter na, mayroong isang anomalya lamang, si Ning Yu. Hindi siya naapektuhan sa anumang paraan. Ang kanyang maliit na berdeng espada ay umungol, pagkatapos ay lumipad pataas at dumapo sa kamay ni Ning Yu. Kumikinang ito ng berde, binabalot siya ng isang proteksyon na liwanag. Sa silid ni Hansen, si Bauer ay naglalaro pa rin ng laro kasama si Falling Leaf. Bigla siyang tumangala, at nag-alala ang kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinawag ang isang maliit na kalabas. Ang maliit na kalabas ay kumikinang ng kakaibang liwanag, tinatakpan ang kanyang sarili, si Falling Leaf, at ang maliit na pulang ibon. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Falling Leaf, walang ideya kung ano talaga ang ginagawa ni Bauer. Nakita niya ang kumikinang na maliit na kalabas, ngunit hindi niya napansin ang iba pang mga kapangyarihang naglalaro. Wala. Ipagpatuloy natin ang ating laro sa baraha, sabi ni Bauer na kumurap. Walang komento si Falling Leaf, at ipinagpatuloy nila ang kanilang laro. Samantala, sa bodega, ang bato ay tuluyang natunaw. Isang lalaking may puting buhok na nakaputing damit ang nahayag, nakaupo ng eksakto kung saan naroon ang bato. Mukhang mapatla siya, at amoy lupa at sinauna. Para bang nakaupo na siya roon magpakailanman, pinapanood ang mga araw at buwan na lumilipis, at ang mga bituin mismo ay nahuhulog sa kadiliman. Ang panahon ay dapat na parang ilog para sa kanya. Para bang walang anumang bagay sa mundo ang makapag-iiwan ng marka sa kanya. Ang pagtaas at pagbagsak ng mga imperyo ay mga sandali lamang para sa isang lalaking tulad nito. Bumantong hininga siya. Binuksan ng lalaki ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay nagsalita siya sa sarili, matapos ang lahat ng mga buhay na ito, gusto ko lang malasing kasama mo. May saysay pa bang mabuhay sa mundong ito kung wala ka? Tumayo ang lalaking may puting buhok at lumabas sa bodega. Samantala, ang mga nahawa ang nilalang ng base ay nasa gitna ng pakikipaglaban sa isa't isa. Tumaas o bumaba ang kanilang mga antas, at pumula ang kanilang mga mata. Nabaliw at nauuhaw sila sa dugo, sinusubukang patayin ang sinumang maaari nilang maabot. Ang lahat ng uri ng kapangyarihan ay ginagamit sa buong base. Kung hindi ginawa ang base mula sa matibay na itim na bato, ito ay magiging isang guho na ngayon. Lumakad ang lalaking may puting buhok sa iba't ibang nagaganap na labanan, ngunit wala sa mga baliw na tao ang umatake sa kanya. Walang kapangyarihan ang nangahas na tumama sa kanya. Dumulas siya sa base na parang multo, walang katawan at hindi mahahawakan. Lumabas ang lalaki sa kampo ng base at itinaas ang kanyang kulay abong mga mata upang tingnan ang mga bituin sa itaas. Ang mga gusali sa likuran niya ay nagsimulang gumuho sa ilalim ng lakas ng mga labanan, at ang mga pagsabog ng kapangyarihan ay namulaklak na parang paputok. Ngunit ang lalaki ay lubos na walang interes, at patuloy siyang nagsasalita sa sarili. Ang mundong ito ay napaka-boring kung wala ka. Tiningnan ng lalaking may puting buhok ang base, at ang kanyang mga mata ay lumipat patungo sa silid ni Bauer. Pagkatapos, ang kanyang kalmadong mga mata ay biglang nagulat. Pang! Sina Falling Leaf at Bauer ay nasa gitna ng paglalaro ng baraha. Bigla, isang malakas na ingay ang umalog sa silid, at ang mga dingding ay gumuho na parang mga talulot ng bulaklak. Ngunit walang isang piraso ng mga labi ang lumapit sa kanila. Nang tumingin si Falling Leaf sa labas, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang buong base ay halos isang guho na lamang. Ang mga miyembro ng Spring Rain at ang mga manggagawa ay lahat ay nagkakahalo, nag-aaway at nagpapatayan na parang sila ay sinapian. Ang mga bangkay at mga napunit na laman ay nakakalat sa mga pool ng dugo. Nababaliw na ba kayo? Sigaw ni Falling Leaf, ngunit ang mga baliw na mandirigma ay hindi pinansin ang kanyang sigaw. Ipinagpatuloy nila ang pagpatay sa isa't isa sa isang pagkabaliw. Sa gitna ng pagpatay, ang lalaking may puting buhok ay matikas na naglakad patungo sa kanila. Madali siyang gumalaw sa pagkawasak, at ang karahasan ay lumayo sa kanya na parang langis sa tubig. Tumalo ng puso ni Falling Leaf sa kanyang dibdib. Iniikot niya ang kanyang kamay at mabilis na naglabas ng isang dagger. Tiningnan niya ang lalaking may puting buhok at mahigpit na nagsabi, "Tigil. Kung lalapit ka pa, papatayin kita." Kumilos ang lalaking may puting buhok na parang hindi niya ito narinig.
Patuloy siyang naglakad patungo sa silid, tinatitigan si Bauer, na nasa ibabaw ng sofa. Nagbigay siya ng 3 babala, ngunit tila hindi siya narinig ng lalaking may puting buhok. Wala ni Falling Leaf na ideya kung ano ang nangyayari, ngunit inutusan siya ni Miss Mirror na alagaan si Bauer at panatilihing ligtas ang babae, at iyon mismo ang gagawin ni Falling Leaf. Itinurok niya ang kanyang dagger sa lalaking may puting buhok. Ang buong katauhan ni Falling Leaf ay tila nakakonekta sa sansinukob. Isang sandali ay iniunat niya ang kanyang dagger sa isang pag-atake, at ang sandaling iyon ay nagyelo, lumulutang na parang after image. Pagkatapos ay nawala ang after image, at ang tanging natitira ay ang lumulubog na pakiramdam ng panunood ng mga nahuhulog na dilaw na dahon sa huling taglagas, nalalanta at namamatay. Ang pakiramdam ng kamatayan ay dumaan sa lalaking may puting buhok, walang pinsala. Bumalik si Falling Leaf sa kanyang pinagmula na parang walang nangyari. Ngunit ang mga mata ni Falling Leaf ay lumiit. Ang kanyang mga kasanayan sa pagpatay ay nangunguna, at ang kanyang mga pag-atake na may buong lakas ay isang banta kahit sa mga Diyos na piling tao. Ngunit ang lalaking ito ay basta na lang hindi pinansin ang kanyang pag-atake, at patuloy pa rin siyang papunta kay Bauer na parang walang nangyari. Paano nangyari iyon? Hindi makapaniwalang nakatingin si Falling Leaf sa lalaking may puting buhok. Sumikip ang kanyang dibdib dahil sa biglaang takot. Wala siyang ideya kung paano kaya nasira ng lalaking may puting buhok ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Kahit na hindi siya mukhang malakas, mayroong isang malamig na pakiramdam sa kanyang tiyan. Ang pagtingin lamang sa lalaki ay nagparamdam kay Falling Leaf ng takot. Ngunit hindi kailanman tiningnan ng lalaki si Falling Leaf. Nakatuon ang kanyang atensyon kay Bauer. Kinuha ni Bauer ang kanyang maliit na kalabas. Ang kanyang mukha ay mukhang napakaseryoso, at tinitigan niya ang lalaki na parang isang kaaway. Boom! Ang maliit na pulang ibon sa balikat ni Bauer ay tila naramdaman na kailangan din itong makialam. Lumipad ito mula sa balikat ni Bauer, na nagiging isang nakakatakot na fire phoenix na lumulutang sa tabi ng babae. Umiyak ito sa lalaking may puting buhok bilang babala, ngunit hindi ito umatake. Mukhang takot ito sa lalaking may puting buhok. Kagiliw-giliw. Ito ba ay isang kombinasyon ng isang phoenix at isang isdang ibon? Ang magawa ito ay napakakagiliw-giliw. Sa wakas ay inilayo ng lalaking may puting buhok ang kanyang tingin kay Bauer upang tingnan ang maliit na pulang ibon, interesado. Natigilan si Falling Leaf. Akala niya ang maliit na pulang ibon sa balikat ni Bauer ay isang walang silbing alagang hayop. Ngunit ang nakakatakot na presensya na inilabas nito ay nagsabi sa kanya na ito ay isang Diyos na Xenogeneic. Sa susunod na segundo, isang mas nakakatakot na bagay ang nangyari. Inilahad lamang ng lalaking may puting buhok ang kanyang kamay at kinuha ang Fire Phoenix sa ere. Nawala ang apoy ng ibon, at wala man lang itong pagkakataong lumaban. Bumalik ito sa pagiging maliit na pulang ibon sa kanyang mga kamay, at hindi na ito makalipad palayo. Kabanata 2436. Tiningnan ng lalaking may puting buhok ang maliit na pulang ibon sa kanyang kamay. Patuloy itong gumigiling, pinapalo ang mga pakpak nito habang sinusubukang makatakas sa pagkakahawak. Nagsalita siya sa sarili, na sinasabi, mayroon ka talagang mga gene ng phoenix at isdang ibon. At ang bata pa nito. Sino ang makakagawa ng ganito? Tiningnan ni Bauer ang lalaking may puting buhok. Kumurap siya at nagsabi, bulihin mo ba ang isang bata at ang kanyang alagang hayop? Nang marinig ng lalaking may puting buhok si Bauer, lumingon siya rito at ngumiti. Itinaas niya ang kanyang kamay, at pinalaya ang maliit na pulang ibon. Pinapalo nito ang mga pakpak nito at mabilis na nagtago sa likod ni Bauer, masyadong natatakot na magpakita. Ano ang pangalan mo? Tanong ng lalaking may puting buhok kay Bauer. Bauer. Han Bauer. Seryosong sagot ni Bauer. Maliban sa mga oras na kasama niya sina Hansen at Jianran, bihira siyang maging ganoon katapat. Maganda. Kamustahin mo ang iyong ama para sa akin. Tumango ang lalaking may puting buhok kay Bauer, pagkatapos ay tumalikod para umalis. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Bauer, nakatingin sa likod ng lalaking may puting buhok. Tai. Hindi lumingon ang lalaking may puting buhok. Patuloy siyang naglakad. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, ang kanyang katawan ay nagsimulang mawala sa isang ripple sa kalawakan. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Bauer. Pagkuha ng utang. Panahon na para makuha ko ang isang bagay na hindi sa kanila. Ang tinig ng lalaking may puting buhok ay umalangaw sa cosmos, na nagmumula sa isang lumalaking distansya hanggang sa tuluyang mawala. Nanginginig si Falling Leaf. Hindi pa siya nakakakita ng isang taong gumagamit ng teleportation skill habang nagpapadala pa rin ng kanilang tinig.
Kahit si King Bai ay hindi makakagawa ng ganoon. Habang bumabawi si Falling Leaf mula sa kanyang pagkabigla, may sumigaw na humihingi ng tulong. Tulong! Lumingon sila, at isang babaeng nakapink na damit ang tumatakbo sa gitna ng labanan. Tumakbo siya patungo sa kanila, sumisigaw at umiiyak. Isang Duke-Genetic worker ang humahabol sa kanya. Wala itong armas, at inaabot nito ang babae gamit ang mga hubad nitong kamay. Batay sa kanyang paggalaw, ang babae ay mukhang mas malakas kaysa sa Duke worker. Ngunit mukhang natatakot din siya, at nagtatakbo siya ng walang ingat ng walang kagustuhan o tapang na lumingon. Kakaibang inihilig ni Bauer ang kanyang ulo habang papalapit si Ningyu. Naalala niya si Ningyu, at kahit gaano niya subukan, hindi niya maikonekta ang Ningyu na ito sa makapangyarihang taong kilala niya noon. Tulong! Bauer, tulungan mo ako. Pagmamakaawa ni Ningyu, tumatakbo pasulong na parang aso na may buntot sa pagitan ng mga binti. Susubukan sanang pigilan ni Falling Leaf si Ningyu, ngunit nagmadaling sinabi sa kanya ni Bauer. Hayaan mo siyang lumapit. Noontog si Ningyu nang walang ingat sa mga guho ng silid, at nang makarating siya roon, nagtago siya sa likod ni Bauer, nanginginig pa rin. Masyadong nakakatakot. Iligtas mo ako, Bauer. Ha, Little Miss Ningyu, dapat mas malakas ka kaysa sa pailay na duke na iyon. Ano ang kinakatakutan mo? Tumawa si Bauer, nakatingin kay Ningyu na parang tinitignan niya ang isang masayang bagong laruan. Ang mga panginginig ay nararamdaman pa rin sa katawan ni Ningyu. Mukhang mapatla ang kanyang mukha. Mukhang talagang natakot siya. Ang pakikipaglaban ay mali. Ang pagpatay ay mas mali pa, bukod pa rito, ako ay isang napakagandang babae. Ha, hindi mapigil ang tumawa si Bauer. Ang kanyang mga mata ay ngumiti na parang crescent moon at hinimas niya ang buhok ni Ningyu. Tama ka. Ang magaganda at cute na mga babae na tulad natin ay hindi dapat makipaglaban at pumatay. Alam ko, di ba? Nagmamadaling tumango si Ningyu sa kanyang pagsang-ayon. Mukhang nasa bingit pa rin siya ng isang nervous breakdown. Hindi sumang-ayon si Falling Leaf. Mabilis niyang ginamit ang kanyang dagger para putulin ang ulo ng duke. Ano ang nangyari? Bakit nangyayari ito? May kinalaman ba ito sa lalaking iyon? Tumingin-tingin si Falling Leaf. Ang pagpatay ay nagaganap saan man, at tila hindi niya alam kung saan titingin. Mas maraming nilalang ang papunta sa kanila. Malamig na binalaan sila ni Falling Leaf na huwag lalapit, ngunit hindi nila pinakinggan ang kanyang mga salita, kaya kinailangan niyang lumaban at patayin sila. Si Hansen at Miss Mirror ay nagkakaroon pa rin ng standoff. Wala pa sa kanila ang gumawa ng unang hakbang. Ako o siya, isa lang ang pipiliin mo. Tiningnan ni Miss Mirror si Hansen, ang pagkakahawak niya sa sirang espada ay mahigpit pa rin. Umalis na tayo rito. Ang lugar na ito ay napaka-nakakatakot, mas ligtas kung pupunta tayo sa isang lugar na may mas maraming tao, ngumiti si Hansen. Ang kaligtasan ay nakasalalay sa uri ng kapareha na mayroon ka. Ayaw kong magdala ng isang ticking time bomb kasama ko na hindi alam kung sasubog ito anumang sandali, sabi ni Miss Mirror. Kung gayon paano kung magpatuloy ka ng mag-isa, at babalik ako kasama ang babae? Okay lang ba iyon? Sabi ni Hansen matapos ang isang sandali ng pag-iisip. Hindi. Gusto mo bang saktan niya ang aking spring rain? Kumunat ang noo ni Miss Mirror. Kung gayon ay maghihintay ako rito kasama siya at hindi pupunta kahit saan, sabi ni Hansen. Hindi. Kung hindi mo kaya, gagawin ko para sa iyo, sabi ni Miss Mirror. Inihampas niya ang kanyang espada sa babae sa mga bisig ni Hansen. Si Miss Mirror ay naging king class, ngunit ang kanyang kalooban at katalinuhan ay Diyos pa rin. Ang kanyang paghampas ay parang bahaghari, hindi tuwid, ngunit misteryosong kurbado. Napakahirap sabihin kung saan pupunta ang espada. Ang mga galaw ni Hansen ay mahirap ding hulaan, ngunit matapos ang ilang pagtatangka na umiwas sa pag-atake, hindi pa rin niya maiiwasan ang espada ni Miss Mirror. Inihagis niya ang kanyang palad upang harangan ang sirang espada. Hinawakan niya ang hawakan nito, ngunit hindi ang talam. Ang sirang espada ay kayang putulin ng isang requiem tree, kaya masyadong matalim ito para kontrahin ng direkta. Hindi gagamitin ni Hansen ang kanyang sariling armas upang harangan ang suntok. Kahit ang isang Diyos na kayamanan ay maaaring masira ng sirang espada. Ngunit nang tumama ang kanyang palad sa hawakan ng sirang espada, isang matinding sakit ang sumunog sa kanyang dibdib. Isang alon ng kapangyarihan ang nagpabagsak sa kanya at nagparamdam ng pagkirot sa kanyang mga tadyang. Nalasahan niya ang dugo sa likod ng kanyang bibig. Ano ang nangyayari? May isang bagay na nakasakit sa aking dibdib.
Ito ba ang aking sariling kapangyarihan? Naisip ni Hansen sa sarili, ngunit ang sirang espada ni Miss Mirror ay muling humiwa patungo sa kanya. Pinatutunayan ni Miss Mirror kung bakit siya naging isang napakamakapangyarihang Diyos na piling tao. Ang kanyang mga kasanayan sa espada ay higit na nakahihigit sa mga kakayahan ni Hansen at napakalakas pa rin niya. At ang kanyang mga kasanayan sa espada ay kakaiba. Gaano man mag-iba si Hansen ng kanyang mga pattern ng paggalaw, hindi niya maiiwasan ang pag-atake. Para itong isang falsified sky attack, ngunit ang pag-atake na ito ay walang causal powers. Pang! Kailangan ni Hansen na iunat ang kanyang kamay upang kontrahin ang pag-atake. Tulad ng huling pagkakataon, ang kanyang kamay ay tumama sa hawakan ng sirang espada. Isa pang pagtama ang tumama sa kanyang dibdib at nagpabagsak sa kanya. Sinundan siya ni Miss Mirror na parang anino niya. Patuloy niyang sinusubukang sakta ng babaeng hawak ni Hansen sa kanyang mga bisig. Ito ba ang iyong mirror spirit body? Tanong ni Hansen habang umatras siya. Oo, kahit bilang isang king class, madali kitang mapapatay. Kaya huwag mong subukan ang aking pasensya, babalang sabi ni Miss Mirror. Kaya ang iyong mirror spirit body ay kayang ibalik lamang ang mga pag-atake na ginagawa ko. Hindi naman iyon kahanga-hanga, sabi ni Hansen. Marahil hindi ito kahanga-hanga, ngunit sapat na ito para patayin ka, pahayag ni Miss Mirror. Handa mo akong patayin. Hindi na maka-address si Hansen. Hindi na niya maiiwasan ang susunod na pag-atake, at hindi niya kayang kontrahin si Miss Mirror o ang sirang espada. Lumingon siya at ginamit ang kanyang katawan upang protektahan ang babae mula sa talam. Huwag mong isipin na hindi kita papatayin, inis na sabi ni Miss Mirror habang tinitigilan niya ang kanyang espada. Kabanata 2437. Ang ginang ay isang prinsesa ng Extreme King, at ikaw ang kapatid na babae ng hari. Ikaw ang leader ng Spring Rain. Maniniwala ka ba talaga sa katotohanan ng propesyang ito? Sabihin mo sa akin ang tunay na dahilan kung bakit mo gustong patayin siya, malamig na sabi ni Hansen habang tinatitigan si Miss Mirror. Hindi na tinangka ni Miss Mirror na atakihin siya. Tiningnan niya si Hansen sandali bago magsabi, ang mga propesya ay maaaring mayroong tunay na kapangyarihan. Hindi maraming piling tao ang kayang hulaan ang hinaharap, ngunit mayroon. Pinakamalinaw, ang Very High ay napakahusay sa propesya. Kaya nilang hulaan ang mga pangyayari sa paraang katulad ng paggana ng mga larawan sa screen na iyon. Ngunit hindi iyon ang tunay na dahilan kung bakit mo gustong patayin siya, sabi ni Hansen, umiiling. Hindi itinanggi ni Miss Mirror ang akusasyon. Sa ngayon, ang kanyang katawan ay mahina, napakahina na kahit sinong maharlika ay kayang patayin siya. Ngunit ang mga kapangyarihang ipinakita niya kanina ay napakalakas. Kahit si Nightwind, isang Diyos na piling tao ng Extreme King, ay natamba gamit ang isang hampas lamang. Ang kakaibang pabago-bagong kapangyarihang ito ay nagpapaalala sa akin sa isang tao mula sa isang lumang alamat. Sino? Tinaasan ni Hansen ang kanyang kilay. Sacred Leader, dahan daw ang sabi ni Miss Mirror. Paano nangyari iyon? Pinangunahan ni Sacred Leader ang napakaraming makapangyarihang piling tao. Kung mayroon siyang kahinaan na napakahalata, sigurado akong maraming beses na siyang namatay, alang-ayon ang sagot ni Hansen. Kung ang katawan ni Sacred Leader ay ganoon kaina, mahihirapan siyang manatiling buhay, pabayaan pa ang pamamahala sa isang imperyo. Pinamunuan niya ang maraming tao na may hindi kapani-pani walang kapangyarihan, madaling matuklasan ng mga taong iyon ang kanyang kahinaan. Walang paraan na mapamunuan ni Sacred Leader ang sacred ng napakatagal na may ganoong halatang kapintasan. Siyempre, alamat lamang ito. Bagaman ang katawan ni Sacred Leader ay minsan ay mahina, palagi siyang may suot na mahiwagang hanay ng baluti. Kahit ang mga pinakamalapit kay Sacred Leader ay hindi nakakita ng kanyang mukha. Bukod pa rito, siya ay napakahusay sa mga kapangyarihan ng oras at kalawakan. Ang pag-ambush o pagbitag sa kanya ay imposible. Hindi ko alam kung ano talaga ang ibig sabihin nito, ngunit ang kapangyarihan ng babaeng ito ay napaka-abnormal. Marahil ay may koneksyon siya kay Sacred Leader. Kahit na hindi sila magkakamag-anak, dapat ko pa rin gawin ang pag-iingat na patayin siya. Hindi ko isusugal ang aking buhay para sa kanya. Tiningnan ni Miss Mirror si Hansen at nagpatuloy sa pagsasalita, dapat kang umalis na ngayon dahil ito na ang iyong huling pagkakataon. Kung susubukan mong pigilan ako, papatayin kita. Hindi kita hahayaang makatakas kung lalaban ka sa akin dito. May mga tanong si Hansen na kailangan niyang itanong sa babae, marami sa mga iyon ay gustong-gusto niyang malaman ang mga sagot. Ayaw niyang mamatay ito ngayon. Pasensya na, ngunit gusto kong mabuhay siya, mahinang bulong ni Hansen. Wala nang sinabi si Miss Mirror.
Humampas lamang siya patungo kay Hansen, hinahayaang magsalita ang kanyang mga kilos. Gumawa na siya ng desisyon. At kung pipigilan siya ni Hansen sa pagpatay sa babae, hindi na niya susubukang iwasan ang pagsakit sa kanya. Batay sa kapangyarihan sa pag-atake ni Miss Mirror, mukhang hindi na siya naglalaro. At alam ito ni Hansen. Seryoso niyang kinuha ang banta na ito. Ang kanyang Purple Eye Butterfly ay patuloy na umiikot, sinusuri ang kasanayan sa espada ni Miss Mirror. Magagamit niya ang kanyang Dungeon Area upang pigilan ang area at kapangyarihan ni Miss Mirror, ngunit ang kasanayang iyon ay bahagi ng kanyang pagkatao bilang dollar. Kung gagamitin ito ni Hansen sa sitwasyong ito, maihahayag ang kanyang pagkatao. Ayaw niyang gawin iyon maliban kung talagang kinakailangan. Ang mga kasanayan sa espada ni Miss Mirror ay kakaiba at hindi mahuhulaan. Hindi ito mga causal sword skills, ngunit mahirap pa ring umiwas. Nang makita niya si Miss Mirror na papalapit, gumalaw ulit si Hansen upang umiwas sa kanyang talam. Mabilis ang galaw ni Hansen. Mas mabilis siya kaysa kay Miss Mirror, ngunit sa paanuman, ang sirang espada ay tumama pa rin sa kanya at humiwas sa kanyang braso. Mayroon si Hansen ng walang kamatayang original Water King body, kaya kahit na ang kanyang katawan ay maputol, maaari siyang gumaling agad. Ang mga karaniwang sugat ay hindi talaga siya masasaktan. Ngunit nang tamaan siya ng sirang espada, ang kanyang original Water King body ay hindi gumaling. Mukhang ang sirang espada na ito ay isang napakamasamang sandata. Kahit ang original Water King body ay hindi kayang labanan ito. Mas mabuting isipin mo kung gaano mo talaga gustong pigilan ako. Ang susunod na pagtama ay hindi tatama sa iyong braso, pangako ni Miss Mirror, at pagkatapos, inihampas niya ang kanyang espada. Ang espada ay yumuko na parang bahaghari, tila nawawala sa gitna ng paghampas, gaya ng dati. Naiintindihan ko ang iyong mga kasanayan sa espada. Gumalaw si Hansen, at ang pag-atake ni Miss Mirror ay hindi tumama sa kahit ano. Natigilan si Miss Mirror. Inihampas niya ulit ang kanyang espada kay Hansen. Maraming mga bahaghari ng espada ang bumaba, ngunit si Hansen ay parang paru-paro. Lumipad siya pabalik-balik, umiiwas sa mga bahaghari ng espada. Hawak pa rin niya ang babae, kaya hindi siya makalaban. Ngunit umiwas siya sa bawat pag-atake ni Miss Mirror. Ito ay dapat na isang kombinasyon ng iyong mirror area at ng iyong mga kasanayan sa espada. Ang mga kasanayan sa espada na tumitawid sa mirror world ay hindi talaga maiiwasan. Binabaligtad nito ang mundo na nagpapahintulot sa isang pag-atake na dumaan sa kalawakan na hindi dapat umiral. Pinipigilan nito ang iyong mga kalaban na malaman kung saan nanggagaling ang isang espada dahil hindi nila masusundan ang talim sa landas nito. Ito ay isang napakamakapangyarihang galaw, ngunit ito ay walang silbi laban sa isang taong tulad ko, sabi ni Hansen, patuloy na nagsasalita ng kalmado habang umiiwas siya sa mga pag-atake ni Miss Mirror. Sa wakas ay pinilit ni Miss Mirror na tanggapin na nakikita ni Hansen ang kanyang mirror sword skills. Ang pagpapatuloy sa pag-atake ay walang silbi, kaya ibinaba niya ang espada. Maaari na ba tayong mag-usap ngayon? Ayaw makipaglaban ni Hansen kay Miss Mirror. Ang paggawa noon ay magdadala sa kanila sa hinulaang sitwasyon. Marahan na tumawa si Miss Mirror. Sa tingin mo ba nakatakas ka sa aking mirror sword skills? Hindi ba? Tanong ni Hansen. Kung pipilitin mong makasagabal sa akin, hahayaan kitang makita ang tunay na mirror area, sabi ni Miss Mirror bago muling itaas ang espada sa kanyang kamay. Alam ni Hansen na si Miss Mirror ay isang nakakainis na makapangyarihang babae, kaya hindi niya ibinaba ang kanyang bantay nang tumigil ito sa pag-atake. Gagamitin ko ang espadang ito para bulag ang iyong kaliwang mata. Inihampas ni Miss Mirror ang sirang espada, ngunit sa pagkakataong ito, walang mga bahaghari ng espada ang lumitaw, na umiikot ng paikat sa kalawakan mismo. Ang kapangyarihang ito, kapangyarihan ay tumama kay Hansen nang walang babala. Isang sakit ang tumama sa kaliwang mata ni Hansen na parang sinaksak ito ng karayom. Umaagos ang dugo mula rito, pagkatapos ay sumabog ang eyeball. Hindi man lang nakita ni Hansen kung paano niya nagawang makuha ang kanyang mata. Ang pag-atake na ito ay sisira sa iyong kanang mata, simpleng sabi ni Miss Mirror, pagkatapos ay humiwa ulit siya gamit ang kanyang sirang espada. Nag-focus si Hansen, itinutulak ang kanyang Purple Eye Butterfly hanggang sa sukdulan. Hindi pa rin niya matukoy ang kapangyarihang nagtutulak sa sirang espada. Isang pakiramdam ng pagkapunit ang dumating sa kanyang kanang mata na parang hiniwa rin ito ng isang talam. Sumabog ito na parang kaliwang mata at umaagos ang dugo mula sa socket. Dahil sa kakaibang kapangyarihan ng sirang espada, ang kanyang mga mata ay patuloy na dumudugo. Ang pagdurugo ay hindi titigil, at ang kanyang dugo ay hindi rin magiging kristal.
Bitawan mo ang babaeng iyon, o ang susunod kong pagtama ay papatay sa iyo, matigas na sabi ni Miss Mirror. Bulag na si Hansen ngayon, ngunit hindi iyon nakaapekto sa kanyang nararamdaman. Mukhang napakakalmado pa rin siya habang sinasabi, dapat alam ko na ito ang tunay na mirror area. Ang aking mga mata ay sumasalamin sa iyo at sa iyong espada, kaya mong sirain ang aking mga mata gamit ang iyong salamin. Ngayon na nasira na ang aking mga mata, ano pa ang sasalamin sa iyo at sa iyong espada? Paano mo ako papatayin? Bumantong hininga si Miss Mirror. Masyado kang bata. Sa tingin mo ba iyon lang ang kaya ng aking mirror area? Pagkatapos noon, itinaas ni Miss Mirror ang kanyang kamay, at isang lumang salamin ang lumitaw sa tabi niya. Kasing taas niya ito. Ang lumang salamin na iyon ay nakaturo kay Hansen, at sinasalamin nito ang imahe ni Hansen. Itinurok ni Miss Mirror ang kanyang talon patungo sa salamin. Ang sirang espada ay tumusok sa salamin, ngunit ang salamin ay hindi nabasag. Nakaramdam si Hansen ng isang pag-agos ng sakit sa kanyang dibdib, at isang madugong butas ang lumitaw hindi kalayuan sa kanyang sternum. Ang galing naman ng mirror area. Salamat sa hindi mo ako pagpatay, Ginang. Alam ni Hansen na ang espadang hawak ni Miss Mirror ay kayang tumago sa kanyang puso o putulin ang kanyang ulo. Kabanata 2438. Binibigyan kita ng isang huling pagkakataon, sabi ni Miss Mirror, ang kanyang tinig ay kasing tigas ng hangin sa taglamig. Ayaw niyang patayin si Hansen. Pagkatapos ng lahat, siya ang may-ari ng Mirror Spirit Eye Ring. Ang pagpatay sa kanya ay magdudulot ng malaking pinsala sa Mirror Spirit Eye Ring, na lubos na makakaapekto kay Miss Mirror mismo. Ngunit kahit na ayaw niyang ipagsapalaran ang pagsira sa singsing, mas gusto niyang patayin si Lady Warner. Kung tumanggi si Hansen na umalis, kailangan niyang talunin si Hansen ng husto upang hindi na siya makaprotekta sa babae. Kung ang huling larawan ay totoo, ako ba at si Hansen ang nasa harap ng estatwang iyon na may 1,000 kamay at 1,000 mata? Nagtataka si Miss Mirror. Ginang, sobra mo nang tinataya ang kapangyarihan ng iyong mirror area. 2 landas ng dugo ang dumaloy sa mga pisngi ni Hansen habang hawak niya si Lady Warner. Mukhang napakakalmado niya. Tama, matigas na sabi ni Miss Mirror, mukhang medyo galit. Hindi pa siya naging ganito kapasensya sa kahit sino noon. Kung ang ibang tao ay sinubukan ng kanyang pasensya tulad nito, kahit na sila ay Diyos, papatayin niya sila. Ipinagpatuloy niya ang pagtitiis sa katigasan ng ulo at kabastusan ni Hansen, ngunit hindi niya ito pinahahalagahan na madali lang siya sa kanya. Napaka nakakainis ito para kay Miss Mirror. Ginamit niya ang kanyang espada upang humiwas sa salamin. Gumalaw si Hansen sa sandaling ihampis ni Miss Mirror ang sirang espada. Pumasok ang sirang espada niya sa salamin, ngunit hindi nito nasaktan si Hansen sa pagkakataong ito. Ang iyong mirror area ay kayang salakayin ng aking anino sa loob ng salamin na iyong nilikha. Dahil ang aninong iyon ay konektado sa aking tunay na katawan, kaya mo akong saktan. Ngunit iyon ay depende sa iyong kakayahang mahawakan ng aking anino. Ang aking anino sa salamin, gayunpaman, ay gumagalaw kasama ko. Kaya kung kontrolin ito, na nagpapahintulot dito na umiwas sa iyong sirang espada, sabi ni Hansen. Matalino ka. Marami kang natutunan tungkol sa aking mirror area sa loob ng maikling panahon, puri sa kanya ni Miss Mirror. Nanatiling walang ekspresyon ang kanyang mukha. Ngunit kahit na alam mo iyon, ano naman? Ang mundo ng salamin ay kabaligtaran ng ating mundo. Kaya mong kontrolin ang iyong anino, ngunit hindi ito gagalaw ng kasing natural ng iyong sariling katawan, dahil ang bawat galaw na gagawin mo sa mundong ito ay babaligtarin sa salamin. At bukod pa rito, nabulag ka na. Hindi mo makita ang iyong anino sa salamin, kaya paano mo inaasahan na maiiwasan mo ako? Subukang atakihin ulit ako, at makikita mo mismo kung gaano ko pa rin kayang umiwas. Ang mahinahong ekspresyon ni Hansen ay hindi nagbago. Malinaw na hindi nagustuhan ni Miss Mirror ang saloobin ni Hansen. Inihampas niya ang kanyang espada sa direksyon ng salamin gamit ang isa sa kanyang mga bahaghari. Ang kapangyarihan ng pag-atake ay papunta sa anino ni Hansen sa salamin. Kailangan ni Hansen na kontrolin ang kanyang paggalaw, ginagabayan ang kanyang anino sa papalapit na pag-atake. Ang anino ni Hansen ay agad na tumugon sa bawat galaw niya, ngunit ang pagbabaligtad ng salamin ay nagpahirap sa pagkontrol. Ang mga normal na tao ay gumagamit ng salamin upang magayos o magsuklay ng buhok. Kapag gumagawa ng isang gawain na nangangailangan ng isang tao na gumawa ng napakatumpak na mga galaw, ang mga taong walang karanasan sa pagtatrabaho sa mga salamin ay madalas na nagkakamali. Ngunit si Hansen ay hindi gumagawa ng isang bagay na kasing simple ng pagsusuklay ng kanyang buhok, gumagamit siya ng salamin upang lumaban para sa kanyang buhay.
Kailangan ni Hansen na kontrolin ang kanyang refleksyon upang umiwas sa nakakatakot na mga pag-atake ni Miss Mirror. Magiging mahirap iyon sa pinakamagandang panahon at ang paggawa nito habang bulag at sugatan ay halos imposible. Ngunit si Miss Mirror, sa kabila ng pagpapatakbo ng kanyang mga kasanayan sa espada ng buong lakas, ay nabigo na magdulot ng anumang pinsala sa refleksyon ni Hansen. Hindi siya makapunta kahit isang pagtama. Paano niya ginagawa ito? Nagtataka si Miss Mirror, ang kanyang pagkabigla ay nakaukit sa kanyang mukha. Alam niya kung gaano kahirap ito, lalo na dahil si Hansen ay naging hari pa lamang. Hindi niya kailanman inaasahan na kayang neutralisahin ni Hansen ang kanyang mga kasanayan sa espada. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang karanasan ng isang Diyos. Hindi siya isang ordinaryong kalaban na hari para sa kanya. Ngayon ay kayang lumaban ni Hansen ng harapan, at kaya niyang kontrolin ang anino sa salamin ng hindi kapanipaniwala. Palagi siyang hindi tumatama. Sa lahat ng ito, gayunpaman, ang pinakakahanga-hangang bagay ay bulag si Hansen. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang kanyang iba pang mga pandama upang makamit ang isang gawaing tulad nito. Hindi nasaktan ni Miss Mirror ang kanyang refleksyon, kaya huminto ang kanyang espada sa paggalaw. Ginang, mukhang hindi mo ako kayang saktan, sabi ni Hansen. Hindi nagalit si Miss Mirror. Minamaliit niya si Hansen, na isang hari. Hindi niya kailanman naisip na si Hansen ay magiging isang tunay na banta sa kanya. Ngunit ngayon, ang pagganap ni Hansen ay nagpakita sa kanya bilang isang kaaway na kayang makipagkompetensya sa kanyang kapangyarihan. Hindi siya isang random na hari na kaya niyang patayin ng basta-basta. Napakalakas mo. Ang isang natira sa mga crystallizers ay may kakayahang ito. Iyon ay napakabihira. Kung posible na iwasan ang pagiging iyong kaaway, pipiliin kong gawin iyon, sabi ni Miss Mirror, nakatingin kay Hansen na may bagong respeto. Ayaw ko ring maging iyong kaaway. Bakit hindi natin muling itaguyod ang ating mga ugnayan sa pakikipagtulungan at magtulungan upang maalis ang salot ng pulang mata? Ngumiti si Hansen. Gagawin natin, syempre. Ngunit dapat siyang mamatay muna, sabi ni Miss Mirror. Sumikip ang mga kalamnan sa kanyang panga, at isang kakaibang liwanag ang kumislap. Isang nakakatakot na mirror area ang lumitaw. Agad na napagtanto ni Hansen na siya ay nakulong na ngayon sa isang maze ng salamin. Ang mga salamin ay lumitaw saan man siya tumingin. Kahit ang lupa at ang langit sa itaas ay mga refleksyon lamang. Ang refleksyon ni Hansen ay nasa bawat salamin, na parang libu-libong Hansen ang naroon. Ang mga salamin ay nagsasalamin sa isa't isa, na lumilikha ng mga refleksyon ni Hansen na umaabot sa kawalang hanggan. Nagbago ang mukha ni Hansen. Dahil sa napakaraming refleksyon, mas madali na siyang masasalakay ni Miss Mirror ngayon. Kailangan ni Hansen na pigilan siyang tamaan ng alinman sa mga refleksyon na iyon. Ang pagtatanggol sa sarili ay naging mas mahirap na gawain ngayon. At mas mahirap ding basagin ang mga lumang salamin ngayon. Hindi niya alam kung mababasag ang mga lumang salamin na iyon, ngunit kahit na mababasag ang mga ito, ang mga salamin ay masisira lamang at lilikha ng walang katapusang mga refleksyon sa mga piraso. Mas mapanganib pa si Hansen noon. Kumpiyansa ka pa rin na maiiwasan mo ang aking mga pag-atake. Tanong ni Miss Mirror habang nakasabit siya sa gitna ng mirror area. Subukan natin. Marahil ay kaya kong gawin ito, kibot balikat ni Hansen. Napakatigas ng ulo mo, ungol ni Miss Mirror. Gamit ang isang paghampas ng sirang espada, ang mga bahaghari ng espada ay nabuhay at lumipad kay Hansen sa pamamagitan ng mga salamin. Masyadong maraming refleksyon sa mga salamin, at patuloy na umaatake si Miss Mirror ng walang paghinto o pag-aalinlangan. Ang hindi mabilang na mga refleksyon ay makikilahok sa bawat pag-iwas na kinakailangan. Tumalon ang puso ni Hansen. Tinawag niya si Jad Esken at ibinuhos ang kanyang buong lakas dito. Ang kanyang katawan ay naging nagyayelong jade. Bumukas ang kanyang isipan, at lumitaw ang kanyang Jad Esken area. Nakatuon ang kanyang ekspresyon, tumalon si Hansen, at lahat ng kanyang mga refleksyon ay umiwas sa papalapit na paghampas ng espada. Kasabay nito, ang kanyang Jad Esken area ay tinakpan ang lahat ng lumang salamin. Ang hamog na nagyelo ay kumalat sa ibabaw ng bawat salamin. Walang silbi iyon. Ang iyong mga refleksyon sa yelo ay madaling tamaan ng aking mga pag-atake, kaya ko pa rin silang gamitin para patayin ka. Humampis si Miss Mirror patungo sa isa sa mga nagyayelong salamin. Hindi gagana ang yelo. Mukhang ito na nga iyon. Bamantong hininga si Hansen. Inalis ni Hansen ang kanyang Jad Esken area, hinayla ito pabalik sa kanyang katawan. Ang espada ni Miss Mirror ay pumunta sa isa sa mga refleksyon ni Hansen, ngunit sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Hansen. Dong! Dong! Dong!
Ang espada ni Miss Mirror ay tumama sa lahat ng mga refleksyon ni Hansen, ngunit nanatili si Hansen kung nasaan siya. Hindi siya dumudugo, at walang sugat na lumitaw sa kanyang katawan. Para siyang isang estatwa ng jade, matatag at tahimik. Kahit alikabok ay hindi madudumihan ang aking Jadesken, Miss Mirror. Ang aking katawan ay ang aking katawan. Akin lamang ito, at walang anumang bagay sa mundong ito ang magbabago niyan. Kahit nabasagin mo ang lahat ng aking mga refleksyon, hindi mo ako masasaktan. Hawak ni Hansen si Lady Warner habang nagsasalita siya, ang kanyang tinig ay nagyayelo. Kabanata 2439. Ang mga kapangyarihan ng bahaghari ni Miss Mirror ay patuloy na umiikot. Sinira nito ang marami sa mga refleksyon sa mga salamin, ngunit ang katawan ni Hansen ay nanatiling hindi nasira. Ginang, kung mayroon ka pa ring katawan ng isang Diyos, masasabi kong ang aking Jadesken ay hindi makakayanan ng iyong makapangyarihang mga paghampas ng espada. Ngunit ngayon, hindi ka gaanong naiiba sa akin. Ikaw ay isang unang antas na kalaban na hari. Maliban na lang kung tatamaan mo ako gamit ang sirang espada, ang pagtama sa aking mga refleksyon ay hindi ako sasaktan, sabi ni Hansen. Ano naman? Nakakagaan nga na hindi ko na kailangang mag-alala sa pagtama sa iyo. Tatamaan ko na lang ang babae. Kahit na itago mo siya sa likod mo, hindi mo mapoprotektahan ang kanyang anino mula sa akin, pahayag ni Miss Mirror habang itinaas niya ulit ang kanyang sirang espada. Ginang, dapat narinig mo ang sinabi ko lang, sabi ni Hansen, habang bigla siyang tumingin kay Miss Mirror. Ano? Tanong ni Miss Mirror. Pareho na tayo ng antas bilang mga hari. Itinaas ni Hansen ang kanyang mga kamay. Ang nagyayalong jade sa paligid ng kanyang mga kamao ay naging isang godlight at kumislap patungo kay Miss Mirror. Tumalo ng puso ni Miss Mirror, at isang lumang salamin ang nabuo sa kanyang harapan. Gusto niyang ibalik ang Jadesken godlight sa may hawak nito, ngunit ang godlight ay hindi isang simpleng kapangyarihan sa pag-atake. Ito ay isang kapangyarihan para sa pagtatatakan. Ang nagyayelong liwanag ay biglang nagbalot ng isang nagbubuklad na tatak sa paligid ni Miss Mirror at ng lumang salamin na nagiging hugis ng isang higanteng ice cube. Miss Mirror, mauuna na ako. Kung kaya kong basagin ang kapangyarihan ng pulang mata, babalik ako para sa iyo. Tiningnan ni Hansen ang sirang espada ni Miss Mirror, ngunit nagpasya siyang huwag itong dalhin. Inayos niya lamang ang kanyang mga braso ng mas komportable sa paligid ni Warner at bumalik sa sirang lungsod. Kahit na totoo ang propesya, ito ay matutupad na ng kanya at ng babae ngayon. Ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ay naaayon pa rin sa ika-6 na larawan ng mural na natuklasan nila. Ngunit ang sirang lungsod sa harap nila ay hindi pa nalilinis. Ang lugar ay natatakpan ng sirang bato at mga labi, at dahil wala na si Nightwind para gumawa ng daan para sa kanila, kailangan itong gawin ni Hansen. Habang buhat ang babae, sinira niya ang mga bato. Wala siyang mga kadena ng sangkap tulad ni Nightwind, kaya hindi niya kayang linisin ang isang malawak na lugar. Sa halip, sinira niya ang isang daan na sapat na lapad para makalusot siya habang buhat ang babae. Sinubukan niyang maglakbay ng kasing bilis ng kaya niya. Naramdaman ni Hansen na parang hindi gaanong nakakaapekto sa kanya ang kapangyarihan ng pulang mata, na maaaring dahil sa nasira ang kanyang mga mata. Naramdaman pa rin niya ang pagnanais na gumalaw sa isang tiyak na direksyon, ngunit hindi iyon gaanong malakas. Hindi siya sigurado kung anong uri ng armas ang sirang espadang iyon, ngunit ang mga nasirang mata ni Hansen ay hindi gumagaling gamit ang kapangyarihan ni Jadesken. Ngunit wala nang pakialam si Hansen doon. Hindi mahalaga sa kanya kung mayroon siyang mga mata ngayon. Maaari niyang gamitin ang oras upang gumaling kapag nakalabas na siya roon. Hindi pa nagtagal si Hansen nang umalis, ang yelong nagtatakip kay Miss Mirror ay gumawa ng isang ungol na ingay. Ang mga bitik ay lumitaw sa ibabaw nito, at isang segundo mamaya, ang ice cube ay nabasag. Malaya na si Miss Mirror. Tiningnan ni Miss Mirror ang direksyon kung saan tumakas si Hansen. Magulo ang kanyang ekspresyon, ngunit pagkaraan ng sandali, mamantong hininga siya. Sana ay kaya niyang basagin ang sumpa ng pulang mata. May napagtanto si Miss Mirror, at kahit na ayaw niyang isipin ito, alam niyang kailangan niya. Maliban na lang kung maging Diyos ulit siya, hindi magiging posible para sa kanya na talunin si Hansen sa kanyang kasalukuyang antas. Kaya, kung hindi mahanap at masisira ni Hansen ang pinagmulan ng sumpa ng pulang mata, lahat ay mawawala. Marahil ay matutupad din ang propesya, at ang isa sa kanila ay mamamatay. Maaaring pareho tayo ng antas, ngunit hindi ako makikipagkompetensya sa iyo. Umaasa ako na kapag naging Diyos ka na, magkakaroon ka ng tapang na harapin ako sa parehong paraan. Umupo si Miss Mirror sa isang bato malapit sa pasukan ng yungib na patungo sa lungsod.
Gumawa siya ng isang Geno art upang harangan ang addiction light draw ng kapangyarihan ng pulang mata, at umupo siya roon na naghihintay sa resulta ni Hansen. Dinala ni Hansen si Lady Warner pasulong, sinisira ang mga bato habang naglalakad. Wala siyang nakitang kakaiba sa pagkakataong ito. Ngunit pagkatapos ng 2 oras na paglalakbay, ang mga bato sa kanyang harapan ay nagiging mas madaling igalaw. Nang ilipat ni Hansen ang susunod na tambak ng mga labi sa kanyang daan, napagtanto niya na may bukas na hangin sa likuran nito. Nakatayo si Hansen sa harap ng pasukan ng isang bulwagan. At sa bulwagang iyon, mayroong isang estatwa na may 1,000 kamay at 1,000 mata. Mukhang eksakto itong kapareho ng nakita nila noon, ngunit ang estatwang ito ay 1,000 metro ang taas, mas malaki kaysa sa nakita niya noon. Sa sandaling pumasok si Hansen sa bulwagan, naramdaman niya ang estatwa na nakatingin sa kanya. Ang mga nabulag na mata ni Hansen ay biglang sumunog. Ang pinsala sa kanyang mga mata ay nagsimulang gumaling, at sa loob ng ilang segundo, nakakita na ulit siya. Kahit na walang salamin, naramdaman ni Hansen na ang kanyang mga mata ay kumikinang ng pulang liwanag. Ang 4 na pupil sa kanyang mga mata ay parang 4 na pulang araw. Ang pakiramdam ng pagka-addict ay biglang lumakas ng malaki. Pakiramdam ni Hansen na parang gamo-gamo na naaakit sa apoy. Wala na siyang ibang gusto kundi ang pumunta sa estatwang iyon na may 1,000 kamay at 1,000 mata. Ang kalooban ni Hansen ay talagang malakas, ngunit kahit siya ay nag-aalinlangan sa ilalim ng paghila ng estatwa. Para bang ang estatwa ng 1,000 kamay at 1,000 mata ay ang kanyang huling tahanan. Gusto niyang pumunta roon. Halika, halika, isang demonyong tinig ang bumulong mula sa estatwa. Inaanyayahan siya nito. Kahit na sinubukan ni Hansen na kontrolin ang kanyang kalooban, ang kanyang mga paa ay nagsimulang humakbang pasulong sa sarili nitong kagustuhan. Mukhang hindi maiiwasan ang tawag. Dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa estatwa ng 1,000 kamay at 1,000 mata. Boom! Walang pag-aalinlangan, inilunsad ni Hansen ang kanyang Super God Spirit Body. Isang kumikinang na liwanag ang kumalat sa kanyang mga mata. Sinakal nito ang pula at ginawang puti ang kanyang buong mga mata. Nang huling gamitin ni Hansen ang kanyang Super God Spirit Body, naabala siya ni Warner bago pa man ito maalis ang pula sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon na inilabas na niya ito, wala na ang mga pulang mata. Ang puting liwanag ay sumunog kay Hansen na parang isang naglilinis na apoy. Ang katawan ni Hansen ay nakalutang sa ere, puti at parang Diyos. Tiningnan niya ang higanteng estatwang iyon na may 1,000 kamay at 1,000 mata. May mga pulang mata sa isa sa mga pares ng kamay ng estatwa, at ang mga kamay na iyon ay gumagalaw kasama ng katawan ni Hansen. Ang mata sa estatwa ay parang demonyo, sinusubaybayan ang mga galaw ni Hansen. Ngunit sa ilalim ng impluwensya ng kanyang Super God Spirit Mode, ang kapangyarihan ng mga mata ay hindi gumana kay Hansen. Tinipon ni Hansen ang kanyang kapangyarihan upang gamitin ang Super Spank. Gusto niyang makita kung kaya niyang basagin ang demonyong mata sa estatwa. Ngunit bago tumama si Hansen, naramdaman niyang ang kapangyarihan ng kanyang Super God Spirit Body ay nagsimulang mawala. Bigla itong nawala at bumalik sa kanyang Geno Core. Ano ito? Nagulat si Hansen. Ang kapangyarihan ay nagsimulang mawala sa kanyang likod, at doon naroon si Lady Warner. Nawala ang kapangyarihan ng Super God Spirit Body. Ang kapangyarihan ng estatwa ay tumama kay Hansen, at bigla nitong ginawang pula ulit ang kanyang mga mata. Muuli, naramdaman ni Hansen na parang gamo-gamo na naaakit sa apoy. Mas malakas pa ito kaysa noong nakaraan. Ang kanyang katawan ay hindi mapigil ang nahihila patungo sa estatwa. Ito ay masama. Ngayon na wala ng kapangyarihan si Warner, bakit naapektuhan ng kanyang kapangyarihan ang aking Super God Spirit Body? Nagulat si Hansen. Kabanata 2440. Si Warner ay nasa kanyang comatose state pa rin, ngunit inihagis ni Hansen ang kanyang katawan palayo sa kanya. Bumagsak ito sa lupa sa medyo malayo, ngunit sa kabutihang palad, gumamit si Hansen ng ilan sa kanyang kapangyarihan upang mapahina ang pagbagsak nito. Sa halip na bumagsak sa lupa na parang isang sako ng mga bato, si Warner ay dahan-daang dumausdas sa hangin at malumanay na bumagsak, halos tahimik, sa lupa. Gusto ni Hansen na makita kung ang paglalayo sa kanyang sarili kay Warner ay magpapahintulot sa kanya na lubos na i-activate at mapanatili ang kanyang Super God Spirit Body. Matapos itapon si Warner, muling inilunsad ni Hansen ang kanyang Super God Spirit Body. Muling nagpalibot sa kanya ang puting liwanag, kumikinang mula sa kanyang buhok at mga mata. Ang kanyang mga pulang mata ay nawala sa isang dagat ng puti, tulad ng sa kanyang nakaraang pagtatangka.
Ngunit sa pagkakataong ito, nagawa ni Hansen na mapanatili ang kanyang Super God Spirit Body, at ang kanyang kapangyarihan ay hindi nawala. Si Warner ba talaga ang dahilan kung bakit nawawala ang aking kapangyarihan? Ano ang nangyayari? Paano niya kaya naaapektuhan ang aking Super God Spirit Body? Gulat na tiningnan ni Hansen si Warner. Napansin niya na ang kanyang sariling katawan ay kumikinang ng gintong liwanag. Ang kanyang mga mata at buhok ay nagiging ginto. Ngunit wala ng oras si Hansen para mag-alala doon sa sandaling iyon. Nag-focus lang siya sa paggamit ng Super Spank. Inihagis niya ang kanyang kamao patungo sa mata sa estatwa ng 1,000 kamay at 1,000 mata upang makita kung kaya niyang basagin ito. Ngunit sa sandaling makalapit si Hansen, isang kakaibang glow ang tumaas sa paligid ng estatwa. Mukhang nagtitipon ang estatwa ng isang kadena ng sangkap ng pulang liwanag, at pagkatapos ay humiwa ang liwanag kay Hansen. Ang Super God Spirit Body ni Hansen ay hindi pinansin ang pulang liwanag na papalapit sa kanya. Ang pulang liwanag ay dumaan ng diretso sa kanya na parang wala man lang siyang naramdaman. Parang isang multo siya. Ngunit sinuntok ni Hansen ang mata ng estatwa na nagdulot ng pagsabog ng puwersa. Itinulak pabalik ang katawan ni Hansen, ngunit ang Super Spank Strike ay hindi kayang sirain ang mata. Ito ay mas mahirap kaysa sa kakaibang Diyos na insekto. Kahit ang pag-iisip ay nagparamdam kay Hansen ng malamig na takot. Ngunit inaasahan na niya ang resulta na ito. Ang kumpirmasyon ay nagdulot lamang ng pagkadismaya sa kanya. Hindi niya kayang basagin ang estatwa. Ibig sabihin ay hindi niya kayang i-unlock ang mga sikreto ng kapangyarihan ng pulang mata. Ngunit hindi rin ito makakaapekto sa kanya dahil mayroon siyang Super God Spirit Body. Ngunit kung ang sino mang iba pa ay nahawaan ng kondisyon ng pulang mata, wala siyang magagawa. Lumingon si Hansen at nagsimulang maglakad palayo. Kailangan niyang iwanan ang sirang lungsod, una sa lahat. Ngunit pagkatapos, biglang gumalaw ang estatwa. Ang napakalaking anyo nito ay biglang tumayo ng tuwid at tiningnan nito si Hansen ng may matinding pagkamuhi. Ang buong bulwagan ay nayanig habang tumatayo ang estatwa sa buong taas nito. Buhay ito. Hindi nagulat si Hansen. Tumalon siya pasulong at sinubukang abutin si Warner. Ngunit nakita niya ang katawan ni Warner na umangat mula sa lupa. Ang kanyang buhok at mga mata ay naging blonde, at mukhang eksakto na siya tulad ng unang pagkakataon na nakita siya ni Hansen. Ang kanyang mga mata ay nakadilat, ngunit malabo at hindi nakatuon. Ang estatwa ng 1,000 kamay at 1,000 mata ay humakbang pasulong, ibinababa ang isa sa kanyang mga kamay na parang demonyo upang sampilan si Hansen. Ngunit huminto ito sa itaas niya, at nagsimulang lumiwanag. Ang blonde na buhok na si Warner ay nag-teleport sa harap ng estatwa ng 1,000 kamay at 1,000 mata, lumulutang sa ere ng diretso sa harap ng mukha nito. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at pinutol ang ulo nito. Boom! Ang higanting ulo ng bato ay bumagsak sa sahig ng bulwagan, na lumilikha ng isang malaking crater kung saan ito bumagsak. Natigilan si Hansen. Si Warner ay may napakahinang katawan, ngunit matapos siyang maging ginto, ang kanyang kapangyarihan ay naging talagang nakakatakot. Mahirap paniwalaan ang magnitude nito. Ito ay ibang-iba rin sa ipinakita ng ika-6 na imahe ng mural. Ang ika-6 na larawan ay nagpapakita ng isang tao sa sahig at isa pang taong nananalangin sa kumpletong estatwa. Ngunit habang ang ulo ay naputol, ang estatwa ng 1,000 kamay at 1,000 mata ay hindi nahulog. Nagsimulang gumalaw ang katawan nito, at ang lahat ng 1,000 braso nito ay gumagalaw. Ang pulang mata sa bawat isa sa mga kamay nito ay nagsimulang lumiwanag, at ang impyernong glow na iyon ay tinakpan ang bulwagan mula sa isang dulo hanggang sa isa pa. Ang hindi mabilang na pulang kadena ng sangkap ay lumitaw at gumapang patungo sa katawan ni Warner. Ang kapangyarihan ni Warner ay hindi kapanipaniwala, ngunit ang kanyang katawan ay matatag at kaya nitong masaktan. Wala siyang mga katangian na hindi matatalo tulad ng Super God Spirit Body ni Hansen. Ang hindi mabilang na mga kadena ng sangkap ay nag-ulo sa katawan ni Warner, at isang malupit na ngisi ang biglang lumitaw sa bibig ng ulo ng estatwa sa sahig. Lumipad ito pataas at binuksan ang bibig nito, sinusubukang lunukan si Warner. Tumalon ang puso ni Hansen. Humakbang siya pasulong upang tulungan si Warner, ngunit ang gintong liwanag na nagmumula sa katawan ni Warner ay tumindi, at ang natitirang mga kadena ay biglang natunaw. Itinaas niya ang isang kamay at idinikit ito sa ulo ng estatwa, at pagkatapos, sumabog ang ulo ng estatwa na parang paputok. Ang ulo ay nabasag, ngunit ang estatwa ay hindi patay. Mukhang medyo nagulat ito. Pinahihit nito ang higanteng katawan nito upang tumakas. Ang blonde na buhok na si Warner ay kumislap, at muling lumitaw siya sa tabi ng estatwa.
Inilahad niya ang kanyang kamay at mahigpit na itinanam ang kanyang mga kamay sa katawan ng estatwa. Pang! Sumabog ang buong estatwa. Ang higanting katawan ay nabawasan sa isang tambak ng mga labi at ang mga braso nito ay nakakalat. Masyadong malakas, hindi mapigil ang purihin ni Hansen ang kanyang pagpapakita ng kapangyarihan. Ang ganitong lakas ay kayang sirain ang halos anumang bagay. Kahit ang makapangyarihang estatwa ay napatay sa loob ng ilang sandali. Karamihan sa mga braso na nahulog sa sahig ng bulwagan ay nabasag na, at ang mga mata na hawak nila ay nawasak na. Kahit ang mga hindi pa tuluyang nawasak ay dumudugo ng husto. Mamamatay sila sa lalong madaling panahon. Ang mga braso ay gumalaw sa sahig sa isang nakakasukang paraan na parang nakamamatay na mga ahas. Ngunit ang isang sirang eyeball ay lumipad palayo sa kamay nito. Naging pulang liwanag ito habang sinusubukan nitong makatakas sa bulwagan. Nakatayo si Hansen sa tabi ng labasan ng bulwagan at pinanood niya ang pulang matang iyon na papalapit. Ginamit niya ang super spank upang hampasin ito. Mayroong isang malakas na tunog ng pagdurog habang hinahampas niya ito, at ang jelly ng eyeball ay nagsabog habang nahuhulog ang bagay sa sahig. Nang sumabog ang eyeball, ang mga gumalaw na piraso ng estatwa ay lahat ay huminto. Para itong isang tambak ng mga labi ngayon, at wala nang iba pa. Mutant Deified Xenogeneic Content Blood Eye Evil God. Mutant Xenogeneic Gene Found. Obtained Blood Eye Evil God Beast Soul. Nang marinig ni Hansen ang anunsyo, nagulat siya. Hindi niya man lang napagtanto kung ano ang gagawin niya nang hampasin niya ang eyeball. Ayaw niya lang itong makatakas. Hindi niya naisip na mayroong gantimpala, lalo na ang isang gantimpala sa ganoong laki. Bago pa man ma-examine ni Hansen ang Beast Soul ng Blood Eye Evil God, ang blonde na buhok na si Warner ay nag-teleport sa kanya. Ang kanyang mga gintong mata ay tumingin sa direksyon ni Hansen, ngunit napakaliit ng focus nito kaya hindi niya masabi kung talagang nakatingin ito sa kanya. Pagkatapos ay lumutang ang kamay ni Warner pasulong upang tapikin ang ulo ni Hansen. Nagulat ito kay Hansen. Bigla niyang napagtanto na nang hawakan ni Warner ang kanyang leeg, gusto siyang patayin nito. Ngunit may nangyaring iba. Habang lumalapit ang kamay ni Warner, isang napakalakas na pakiramdam ng panganib ang bumagsak sa mga balikat ni Hansen. Ang pakiramdam ay napakalakas na halos nakakahilo.